Alright guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay simple lang naman po yung pag-uusapan natin. Yung pag-uusapan natin ngayon guys is kung ano po yung magandang gulong para sa atin. Okay? Sa ngayon kasi guys, yung gamit po kasi natin ngayon na gulong is Maxxis. Okay, harap likod. Yung pinagkaiba lang ngayon dito sa likod natin is naka-volan po tayo. So iba pong spike niya. Okay, di kagaya dito sa harapan natin is hindi po siya volan. Yung Maxxis po siya na alam mo yung term na yung may term na M161, yung parang ganon. Ayan, kung nakikita yung sa screen, ayan po yung gulong natin dito sa harapan. So may mga nagtatanong sa atin kung ano daw ba yung magandang gulong. Okay, alam nyo kasi guys, kung tutuusin, hindi nyo kailangan hindi yan kailangan itanong kasi kayo mismo yan yung makakaalam. Pero siguro kaya nagtatanong kayo kasi nagtatanong kayo sa mga naka-experience na ng iba't ibang klase ng gulong kagaya sa atin. Pero hindi naman tayo lahat nasubukan na natin. Yung nasubukan pa lang natin is Pirelli tsaka Maxxis tire. Okay, sa dalawang yan, goods na goods yan. Alam nyo guys, sa lahat ng gulong is magaganda. Okay, Pirelli, Michelin, Lineos, ano pa ba, CST, tapos Beast, tapos Midseller, V-Rubber, yung mga ganyang gulong, lahat po yan ay magaganda. Kaso lang, iba't iba po yung paggamit dyan. Meron yan mga tinatawag na soft compound, at meron namang tinatawag na yung pang yung tawag nito, yung pang matagalan talaga. Okay, yung soft compound kasi guys is hindi siya pwedeng pang daily. Pero kung araw-araw mo naman po siya kasi gagamitin, huwag ka pong gumamit ng mabilis mapudpod o soft compound kasi sigurado makaksaya yan o yung tipong magastos, di ba? Kasi mabilis po siyang mapudpod di ba? Tapos ipapang araw-araw mo, okay lang siguro kung soft compound na mura. Okay, pero yung experience ko dun sa Pirelli Angel, dun sa Nakamiyo pa tayo dati, is ang bilis niyang mapudpud guys. Ang bilis niyang mapudpud. Siguro matagal na yung 1 year, pero goods na yan, diba? Goods na yan sa ganyang katagal. Goods na yan 1 year. At saka sabi din sa akin ni paring Jai, yan, shoutout kay Jaix Moto, yung kumpare natin. Sabi niya, yung Diablo Rosso Sports, yung spike na parang kidlat, ang bilis na mapudpud pero makapit siya. Okay, ako naman, yung na-experience ko naman sa Pirelli Angel, mabilis din siya mapudpud. Hindi siya pwedeng pang daily. Bakit? Kasi mahal po siya Tapos ganun lang yung hangganan niya, almost 1 year. Tapos city driving lang yun. Paano pa kaya guys pag pinang long ride mo? Pero kung tutusin, sa mga ganito is asfalto, grabe, sobrang kapit niya guys, promise. Sobrang kapit ng Pirelli. Okay, yung Beast hindi pa natin nasubukan yan. Yung Lineos, yung Midseller, CST. Yung CST halos kapares lang naman ng level nung Maxxis diba? Halos kapares lang yan. Kumbaga magkapatid yan. Halos pares lang ng manufacture niyan. Pero yung Lineos, V-Rubber, yung V-Rubber guys, marami nagsasabi soft compound daw po siya. Pero so ibig sabihin hindi po siya pwedeng ipang daily, diba? Kasi magastos, diba? So yung pipiliin mo kung ipang daily mo, yung soft compound na mura. Ito yung yung CST tsaka Pirelli, makapit po siya, tsaka medyo soft compound po siya, at mura po siya. Okay, yung 7090, yung 7080 sa harapan natin, nabili ko siya sa haragang 950 diyan sa kanto ng Independencia dito sa Tacloban. Tapos yung 8080 natin dati is 1150. So sa ganung halaga po, pwede na po siyang ipang daily, 'di ba? Pero kung mag-Pirelli ka guys, yung ganung sukat mahigit po 1.4 yung 7080. Yung 8080
nasa 2,000, 'di ba? Tapos ganun lang katagal, 'di ba? 1 year. Yung sa mid seller guys, hindi pa natin yan nasubukan, so hindi ko po yan may sasuggest sa inyo. Pero kung ako po ay yung masusunod, yung pagpipilian lang natin dyan siguro is yung Pirelli at Maxxis, kasi ayun pa lang po yung nasubukan natin. Pero maraming nagsasabi guys na maganda daw po yung Beast. Yan, susubukan po natin yan. Magpapalit kasi tayo sa harapan. Gagawin natin yung 80-80, pero yung likodan natin is naka Maxxis po tayo. So bale, bibili tayo ng Beast, tapos 80-80 sa harapan. Yan po yung susubukan natin, kasi po ako ay gusto ko po mag-explore ng mga gulong. Okay, pero yung susubukan natin ng mga gulong is syempre yung mga gulong na marami yung gumagamit, kagaya po ng Beast, kagaya po ng Maxxis, kagaya po ng Pirelli. Yung V-Rubber parang unti lang ata gumagamit yan, kaya siguro sa kadahilan ng mabilis nga lang talaga siya mapudpud. Yung Pirelli siguro pangatlong option ko yan. Pangalawa is Beast, kasi mura talaga eh, tapos makapit talaga siya, sabi ni paring Jai, diba? Yung unang-una is Maxxis. Ayun talaga yung mai-recommend ko sa inyo guys kung sa gulong yung pag-uusapan. Quality, tawag na ito, mumurahin po siya pero quality. Okay, makapit po siya, makapit, promise. Sa Beast susubukan po natin yan, kasi ayun yung napupusuan ko, kasi nagagandahan po ako sa spike niya. Para siyang kagaya sa Diablo Rosso Sport, yung parang yung sign niya is parang kidlat. Ayun po yung susubukan natin, kasi ayun din kasi yung nire-recommend sa atin ni paring Jai. Yun ay nasubukan na niya, may gito 1 taon na daw sa kanya. At saka lagi pa yun gumagala, lagi pa yun umaalis, kasi yung trabaho nun is sa field talaga, yung biyahe, parang parang carrier, panay biyahe. Pero dito lang yun sa city, sa city driving lang siya. Okay, yung sa Quick naman guys is halos kaparehas lang siya ng Beast tsaka Maxxis, yung level nung price niya. Yung pinagkaiba lang sa kanila nung Quick tsaka nung Beast tsaka nung Maxxis, yung Quick kasi guys is, sabi ni paring AJ, is from the word quick, mabilis lang daw talaga siya mabutasan o matusok, 'di ba? Pero makapit po siya guys, makapit po siya. Ayun lang talaga yung sabi ni paring AJ. Ewan ko lang sa iba, kasi ayun yung sabi, kasi yung si paring AJ is ayun po yung gulong niya ngayon, mura, makapit din, pero yun nga lang daw talaga mabilis po siya matusok. Kumbaga malambot po siya, 'di ba? Ayun lang naman yung sabi ni parang AJ. Yun ay hindi po tayo sigurado, pero yun ay naka-experience na, kasi ayun po yung gulong niya ngayon. Tayo ay sinabihan lang, kasi dati nagtanong ako noon sa kanya kung ano po yung magandang gulong na gamit niya ngayon. Ayun nga, sabi niya Quick maganda daw, makapit, mura, tapos makapit daw sa espalto. Pero from the word quick daw, mabilis daw talaga siya matusok. Quick daw po siyang matusok, kumbaga mabilis o madali, 'di ba? Pero sa ngayon guys, kung ako po yung tatanungin nyo, yung maire-recommend ko po sa inyo na gulong, try nyo po mag Maxxis. Satisfied po talaga kayo dito sa gulong na to. Mura po siya pero quality. Okay, hindi siya yung mumurahin na low quality, yung tipong mabilis matusok. Kasi ako guys, honesty, itong gulong natin ngayon, nakaisa pa lang ako na ito natusukan. Sa loob ng 1 year mahigit, siguro magto 2 years na to. Okay, sa December magto 2 years na tong gulong natin. Lalo na to sa harapan. Yung sa likodan natin, isang beses lang yung natusok. Tapos nagpalit tayo kailan lang, nung ano lang tayo nagpalit nun, nung June ata yun, nung nagpalit tayo na itong Volan natin. Kung di ako nagkakamali, mga June ata yun. So mahigit 1 year din, pero makapal pa yun guys.
doon na lang siya sumisingaw guys, doon sa mismong butas, kasi gawa nga nung wala na siyang sealant. Okay, kumbaga hindi na siya nasi-sealed nung sealant yung butas, kaya napilitan na lang natin palitan. At sakto nakahanap tayo ng murang Maxxis na second hand Volan. Kaya syempre gusto ko din ma-experience kung ano yung feeling nung ano yung feeling nung naka big size or naka big tire dito sa likodan natin, which is naka 90/80 tayo. Yung sa harapan natin is papalitan po natin yan ng 80/80 na Beast pala, sorry, papalitan natin yan. Nagtatry tayo ng Beast 90/80, 80/80 na Beast. Ayun yung bibili natin soon. Papalitan natin tong harapan natin na 70/80. So yun guys, ulitin po natin guys, kung ako po yung tatanungin nyo, is yung may sasuggest ko lang muna sa inyo sa ngayon is Maxxis o Pirelli o Beast. Ayan sa tatlo. Although maraming ibang brand, try nyo rin magtanong po sa iba. Pero kung sa akin po kayo magtatanong, try nyo rin po. Try nyo po yung Maxxis, promise. Madulas man o hindi, lalong lalo na sa espalto, grabe guys makapit, promise. Lalong lalo na talaga pag tuyo yung espalto, wala kayong masabi dito sa performance na to. Tapos mura pa siya, diba? Mura lang naman po yung Maxxis. Try nyo lang po kahit yung ano lang, yung sa likodan lang muna, try nyo lang. Sa ngayon pala guys, yung likodan natin is wala tayong sealant ngayon. Hindi tayo nakapaglagay. Kasi ako gusto ko masubukan kung ano yung feeling ng walang sealant yung gulong. Kung pag natusok siya, sisingaw ba agad, kung gaano siya katagal simingaw pag binunot yung pako. Parang ganon. Kasi sa ngayon, okay lang naman maranasan ko yung ganong problema o ganong pangyayari. Dito lang naman tayo sa city driving dito lang naman tayo sa Tacloban. So kung mangyari man yon, hindi tayo mahirapan takip ng butas, kasi dito lang naman tayo sa Tacloban. Marami namang ganon dito sa Tacloban, yung nagsisil ng butas, lalo na sa mga tubeless. Marami nang ganon dito guys, so hindi tayo mahirapan. Yun ay gusto ko lang naman maranasan. Ilang buwan na tong walang sealant, goods na goods pa. Nabiyahe ko to, yung pinakamalayo is Carigara, walang sealant yung gulong. Wala naman siyang problema. May angkas pa ako nun nung pumunta kami ng Carigara. Ayun pa lang yung pinakamalayo guys. So yun guys, yun lang naman po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Basta po yun po yung suggest ko. Try nyo po ng Maxxis, Beast, tsaka Pirelli. Yun sa tatlong yan, para ma-experience nyo rin kung ano yung mga na-experience ko ng mga goods. Okay, try nyo po. Mura lang naman po yung yung Maxxis tsaka yung Beast. Siguro pangatlong option yung Pirelli. Okay, try nyo lang po. So yun guys, maraming salamat po. See you on the next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace out.